Sa pong magandang araw, magandang buhay po mga kasambuhay at mga kaparokya. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul, nakikibahagi at bumabati sa inyo mula po dito sa parokya ng Our Lady of Sorrows FB Harrison, Lungsod ng Pasay. Ito po ang parokya ng mga paring Paulino na tatanging parokya sa Pilipinas at sa Macau, at dambana po ito ng debosyon ng Mater Dolorosa de la Pieta. Ngayon po'y Huwebes pagkatapos ng Ash Wednesday, at ang atin pong ebanghelyo ay Luke 9:22-25. Ang atin pong pagbasang ito galing po sa Gospel ni San Lucas ay tumutukoy sa una sa tatlong pagkakataon, first of three occasions, na magkakaroon po ng propesiya ang Panginoon tungkol sa kanyang pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay. At mapapansin po natin na hindi naging madali para sa mga 12 alagad na maintindihan ang propesiyang ito, dahil nga unang-una sa kakulangan ng kanilang pananampalataya, at pangalawa, dahil din po siguro sa tinatawag po natin na immaturity netong mga mamang ito. Mga mama, pero mga immature. Ngayon, pinapaintindi po ng Panginoon sa kanyang unang pagkakataon na pagsasabi tungkol sa kanyang krus, na ang kamatayan at muling pagkabuhay, ang Paschal Mystery, ay hindi lamang po kwento ng kanyang buhay, kung hindi ito rin po ang kwento ng buhay ng bawat tagasunod, alagad, bawat disipulo ng Panginoon. Ang disipulo ay hindi lamang po kasama sa biyahe, sa mga lakaran, hindi lamang po tagapakinig ng magagandang turo ng Panginoon. Ang disipulo ay magsasabuhay din mismo ng pattern ng buhay ng maestro. At alam niyo po, noong panahon po ng Panginoon, panahon na Roman Empire, hindi po pinag-uusapan ng lantaran yung tungkol sa krus. Okay? Kasi isipin ninyo, ang krus nung araw ay death penalty para sa mga karumal-dumal na kriminal ng lipunan. Ito'y kwento ng torture, rejection, condemnation. Kwento ito ng talagang pasakit sa isip, sa damdamin, at sa katawan. Walang kahambing. Pero maliban po dyan, sapagkat ang ipinapako sa krus ay walang saplot. Sabi nga namin sa Ilocano, labus. No? Labus. Walang saplot. Kita lahat. Ito ay kwento ng total shame, panghihiya, nakakahiyang kamatayan. Kaya po alam nyo, medyo shocking na sa kanyang unang pagkakataon ng pagsasalita, propesiya tungkol sa pasyon, Jesus reveals the mystery of the cross, na ito ang naghihintay sa kanila sa Jerusalem, at ito rin ang maghihintay sa bawat alagad, ang kanya-kanyang krus na papasanin. Shocking, mahirap tanggapin. Dinagdagan pa, sa Gospel po of St. Luke, ang idinagdag na word ni St. Luke sa words ni Jesus ay yung word na daily. Lalong nakakabigla. Araw-araw, every step along the way,
ang krus ang magiging kasakasama ni Jesus at lahat ng sumusunod sa Kanya. Mga kapatid, siyempre po ngayon, ito'y lalo nating naiintindihan. After 2,000 years of Christianity, after 2,000 years ng mga paliwanag, ng mga pantas ng simbahan, mga nagsusuri ng Bible, alam po natin, as disciples, after 2,000 years, our challenge is the same. Ang buhay ng isang tagasunod ng Panginoon ay hindi po buhay ng exemption, kung hindi buhay po ng exemplary na pagdadaan at pagke-carry ng kanya-kanyang cross. So, sa bawat paggising po natin ng umaga, yan ang isa sa hingin natin sa Panginoon. Huwag nating hingin na wala tayong krus. Unrealistic po yan. Ang hingin natin, bigyan tayo ng lakas upang sa ganon, anuman ang krus na dapat nating daanan sa araw na ito at sa bawat araw, meron tayong inspirasyon, meron tayong talagang matibay na pananampalataya at tiwala sa Diyos, no? At sana po nakatulong, naka-inspire itong ating pagkagising sa umaga. Paki-post, paki-repost, paki-like, paki-share sa inyo pong mga timeline at sa timeline ng inyo pong mga kaibigan, with their permissions, of course, no? At patuloy po tayong mangalap ng atin pong mga subscriber para sa YouTube channel na Domi Guzman at para po sa atin pong Facebook page na Pagkagising sa Umaga, o dili kaya dito mismo sa Facebook page na ito kung saan tayo nagtatagpo araw-araw. Ngayon naman po, hayaan yung aking pagpalain at batiin ang ating mga kapatid, virtual parishioners mula po sa charismatic at new evangelization groups. Unahin po natin ang God Loves Catholic Community, si Brother Robert Castañeda at ang kanyang TLC group. Ayan, si Philaine, si Jean, si Fred, si Franz, no? At ang kanilang nanay na si Maylie, na si Ricky at Sylvia Berenguer at ang buong pamilya, pagpalain kayo. Si Paul Almendras, Hener Seriban, and your families. Nancy Espiritu, Giselle Ango Luis, Ortiz Luis, and family. Si Rene Yupanco at Grace Yupanco at ang kanilang family at ang kanilang kumpanya, no? Si Hermie Lita Roque, Mario Somera, Bernard Banyares, Sunny Pamela Cadiz, Pai Songko, Yen at Jojo Hernandez, Tess Labadan at Alex Pideris na nasa Amerika. Pagbati rin po sa Acts Community na kinabibilangan ni Hernand Luz Clemente, Leo Neris Reyes, Malu Greg Aguila, Nancy Reyes at Rox Velasquez at Mon Velasquez, Pepito at Lisa Reyes, Lorraine Noledo Gahasan at Rose Licop, Susan Eric Blanco at Bernard Baby Sanchez. Pagbati rin po sa Rivers Community kay Pempe Rodrigo at Nona Reyes, kay Mariette Chin, kay Jack and Josel Cruz, kay Lori at Laura Gihon o Gison, Rose Magno and family. Special prayers po kay Hazel. Sa buklod ng Pag-ibig Community ng Balete Drive, binabati po natin si George Noemi Villaruz and family, Tito Manny, Tita Lulu Recto and family, Irma and Delio San Miguel and family, Leslie Masigan and family,
Rolly and Rosalu Lamson and family, ang San Luis family ni Mayor Egay, si Doris, at ang kanila pong anak na si Kleng. At gayon din po ang family ni Ann Tomas at Seni Balagat. Pagbati rin po kay Butch at Julie Go and the whole family. Blessings din po para kay Attorney Rafi at Pearl Rodriguez at sa kanilang buong pamilya, lalo-lalo na po sa kanilang apo na si Natalie. And blessings din po sa Workers of Christ community, kinabibilangan ni Joey Didit Jacob, Leonie Bautista at Arlet Mendoza, Ram at Mavic Selim and family, Nilo at Derl Dario and family, Sam Dario, si Malu at Hill, Ruby Jean Yu, James at Moises, Jing at Christine Pascual, kasama si Rinar Feria, ganyan din po si May Joshua Villalobos, Feli Gas Leonardo, Eric Cathy Teotico, Antoinette Magallon, Rene Eleanor Portillo, at si Ferdy Agnes Nicolas and family. And blessings din po sa mga nakasama natin sa pilgrimage sa Holy Land ng Workers of Christ. Si Jen Castillo, Catherine Lee, Arlene at Paulo Sarmiento, si Mama Esther at June Gina Amanda. Pagbati rin po at pagpapala sa outreaches na kino-coordinate ni Brother Carlito Villaluz, Shelmed Bicol at Manila, Diyos Mabalus po Foundation, at si Sister Medi Villanueva. Birthday greeting kay Mon Pineda. Ayan, no? At ngayon po, talaga po natin ang maghapon to spend the day well. My dear and sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me, guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin. Sanctify my thoughts, affections, words, and actions, so that I may please you and your Jesus my God, and reach heaven with you. Jesus and Mary, give me your most holy blessings. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Again, we bury the Alleluia for Lent. Kaya po, pagpalain, pagpalain, pagpalain.